Kakapusan. Mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na pamumuhay ang matalinong pagpapasya upang magamit ng wasto ang mga limitadong pinagkukunang yaman at matugunan ang iba't ibang pangangailangan ng tao. Balikan natin ang tungkol sa konsepto at kahalagahan ng economics sa aral ng nakaraan, Umuunlad ang Bayan. Econo, check. Tama ba o mali? Isulat ang tama kung wasto ang pahayag at mali kung hindi. Bilang sining, ang economics ay gumagamit ng lohikal na pag-iisip at pagsusuri upang maunawaan ang kilos ng tao. Mali. Bilang agham. Ang mga pinagkukunang yaman tulad ng oras, pera at lakas paggawa ay walang hangganan. Mali. May hangganan. Ang economics ay tumutukoy sa kabuang gawain ng produksyon, distribusyon at pagkonsumo ng mga produkto at serbisyo sa isang bansa. Mali. Ang ekonomiya. Ang economics ay nakatuon lamang sa usapin ng pera, negosyo o pamimili sa palengke. Mali. Sa wastong pagpapasya sa pang-araw-araw na pamumuhay. Isinasaalang-alang din ng economics ang pangmatagalang kapakanan ng susunod na henerasyon. Tama. Ang tamang pagdedesisyon ay mahalagang kasanayan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Gayunpaman, hindi nagiging madali ang paggawa ng desisyon dahil may hangganan ang mga pinagkukunang yaman, samantalang patuloy namang dumarami ang pangangailangan ng tao. Dahil dito, may mga pagkakataong hindi natutugunan agad ang lahat ng pangangailangan, kaya kinakailangang mamili at magtakda ng prioridad. Sa araling ito, layuning maunawaan ang konsepto ng kakapusan. Matukoy ang mga dahilan at epekto nito at masuri kung paano nakatutulong ang wastong pagpapasya sa paggamit ng limitadong pinagkukunang yaman. Sa pang-araw-araw na buhay, hindi palaging sapat ang mga produkto, serbisyo, oras at salaping kailangan ng tao. May mga kakulangang pansamantala lamang, ngunit mayroon ding mga limitasyong dulot ng kakapusan ng pinagkukunang yaman. Kapos o kulang? Ang dilema ng kasapatan. Isulat ang salitang kapos kung tumutukoy sa likas na limitasyon ng yaman at kulang kung pansamantalang kakulangan lamang. Kulang sa bigas ang bansa kung kaya't kailangan pa nitong bumili sa iba. Kapos ang perang hawak ng mag-asawang Santos para matustusan ang pangangailangan ng pamilya. Kulang sa supply ng gulay dahil sinalanta ng peste ang mga taniman. Kulang ang pagkain ng mag-anak sapagkat walang trabaho ang ama. Kapos ako sa oras dahil marami pang dapat tapusin. May mga suliraning maaring masolusyonan kapag naging maayos ang supply, produksyon o distribusyon ng mga produkto at serbisyo. Ngunit mayroon ding mga limitasyong hindi agad nawawala sapagkat likas na limitado ang mga pinagkukunang yaman habang patuloy na dumarami ang pangangailangan ng tao. Kakulangan o shortage. Ito ay tumutukoy sa pansamantalang kakulangan ng produkto o serbisyo sa pamilihan. Maaring dulot ito ng kalamidad, problema sa produksyon at distribusyon o pag-iimbak ng produkto ng ilang nagtitinda upang tumaas ang presyo. Ang pag-iimbak na ito ay tinatawag na hoarding.
Ang kakulangan ay panandalian lamang at maaring masolusyonan. Samantalang ang kakapusan o scarcity ay tumutukoy sa limitasyon ng mga pinagkukunang yaman. Nangyayari ito dahil hindi sapat ang likas na yaman upang matugunan ang walang katapusang pangangailangan at kagustuhan ng tao. Hindi ito ganap na nawawala, kaya kinakailangang gamitin at pamahalaan ng wasto ang mga yaman. Hindi pare-pareho ang anyo ng kakapusan. May mga sitwasyong mas marami ang pangangailangan kaysa sa kayang tugunan ng limitadong yaman. At mayroon ding mga likas na yaman na talagang may hangganan lamang. Uri ng kakapusan. Relatibong kakapusan o relative scarcity. Ito ay nagaganap kapag mas marami ang pangangailangan at kagustuhan kaysa sa kayang tustusan ng limitadong yaman o kita. Dahil dito kinakailangang mamili at magtakda ng prioridad. Samantalang ang lubos na kakapusan o absolute scarcity ay tumutukoy sa likas na limitasyon ng mga pinagkukunang yaman. Hindi madaling madagdagan o mapalitan ang mga ito, kaya dapat gamitin ng wasto. Relatibo o lubos. Tukuyin kung ang sitwasyon ay relatibong kakapusan o lubos na kakapusan. Limitadong budget o baon ng isang mag-aaral upang mabili ang lahat ng nais niyang bilhin na gamit at pagkain sa paaralan. Relatibong kakapusan. Ang yamang mineral tulad ng ginto at petrolyo na hindi na maaaring mapalitan kapag tuluyan ng namina at naubos. Lubos na kakapusan. Ang permanenteng pagkasira ng mga coral reef na nagiging dahilan ng matagalang pagkaunti ng huli ng mga isda. Lubos na kakapusan. Maraming mag-aaral ang nais pumasok sa isang prestiyosong universidad, ngunit limitado lamang ang slots na kaya nilang tanggapin. Relatibong kakapusan. Ang limitadong kakayahan ng kagubatan na magpalaki ng mga bagong puno kumpara sa mabilis na pagputol ng mga tao rito. Lubos na kakapusan. Bagamat likas na suliranin ang kakapusan, may iba't ibang salik na nagpapabigat sa epekto nito sa tao, pamayanan at bansa. Kakapos, anong dahilan yan? Suriin ang bawat larawan at ayusin ang mga pinaghalong letra upang mabuo ang tamang sanhi ng kakapusan. Mabilis na paglaki ng populasyon. Hindi pantay na distribusyon ng populasyon. Dependency ratio. Di wastong paggamit ng pinagkukunang yaman. Isa sa mga sanhi ng kakapusan ang mabilis na paglaki ng populasyon. Habang patuloy na danaragdagan ang bilang ng tao, patuloy ding tumataas ang pangangailangan sa pagkain, tirahan, tubig, edukasyon at iba pang serbisyo. Ayon kay Thomas Robert Malthus, mas mabilis dumami ang tao kaysa sa kakayahan ng daigdig na lumikha ng pagkain at iba pang pangangailangan. Dahil dito, maaring dumating ang panahon na hindi na sapat ang mga yaman upang tugunan ng pangangailangan ng lumalaking populasyon. Sa Pilipinas, patuloy ang pagtaas ng bilang ng mamamayan batay sa tala ng Philippine Statistics Authority o PSA.
Habang lumalaki ang populasyon, mas maraming tao ang gumagamit ng limitadong pinagkukunang yaman. Nagiging dahilan ito ng kakulangan sa espasyo, trabaho, pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan. Hindi pantay na distribusyon ng populasyon. May mga lugar na mas pinipiling tirhan dahil mas maraming oportunidad, trabaho, paaralan at ospital. Dahil dito nagiging siksikan ang mga lungsod habang may mga lugar namang kakaunti lamang ang naninirahan. Sa mga matataong lungsod, mas mabilis maranasan ang trapiko, kakulangan sa silid-aralan, kakulangan sa ospital, at maging kakapusan sa espasyo. Ipinakikita lamang nito na habang mas maraming tao ang naninirahan sa isang lugar, mas tumataas din ang pangangailangan sa mga produkto at serbisyo. Dependency ratio. Tumutukoy ito sa bilang ng mga taong umaasa lamang sa mga nagtatrabaho. Kabilang dito ang mga bata o young population at matatanda o old population na hindi pa o hindi na kabilang sa lakas paggawa. Kapag mas marami ang umaasa kaysa sa bilang ng mga nagtatrabaho, mas mabigat ang pasaning pinansyal ng bawat manggagawa at ng pamahalaan. Nagiging limitado tuloy ang pondong maaaring ilaan para sa iba pang proyekto at serbisyo ng bansa. Diwastong paggamit ng pinagkukunang yaman. Maraming likas na yaman ang nasisira dahil sa labis at maling paggamit. Ang mga kagubatan, karagatan at minahan ay unti-unting nauubos dahil sa kapabayaan at maling pamamahala. Maging ang mga yamang pisikal tulad ng gusali, kalsada at makinarya ay nasisira at naluluma sa pagdaan ng panahon. Ang pagbaba ng halaga ng mga yamang pisikal, bunga ng pagkasira o pagkaluma ay tinatawag na depresasyon. May mga pagkakataon ding hindi nagagamit ng wasto ang pondo ng pamahalaan sa mga proyektong hindi natatapos o hindi nagagamit ng maayos. Tinatawag itong white elephant projects. Ito ang mga proyektong pinagkagastusan ngunit hindi naman napakinabangan. Isa sa halimbawa ang Bataan Nuclear Power Plant. Itinigil ang pagpapagawa nito dahil sa mga isyung pangkaligtasan. Sa kasalukuyan, nananatiling hindi ito nagagamit sa kabila ng napakalaking halagang nailaan para dito. Muli, ang mga sanhi ng kakapusan ay mabilis na paglaki ng populasyon, hindi pantay na distribusyon ng populasyon, dependency ratio, at diwastong paggamit ng pinagkukunang yaman. Ang kakapusan ay maaari ring magdulot ng iba pang suliraning pangkabuhayan at panlipunan. Kakapusan, domino effect. Basahin ang bawat sitwasyon sa hanay A o mga pangyayari at piliin ang posibleng bunga nito sa hanay B. Paglaganap ng kagutuman at kahirapan. Malnutrisyon at pagdami ng kaso ng kriminalidad. Patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Pagbaba ng halaga ng salapi at mababang kakayahang makabili. Patuloy na pag-aangkat ng produkto mula sa ibang bansa. Paglaki ng utang ng bansa at paghihirap na matamo ang pagsulong. Patuloy na pagtaas ng bilang ng mga walang trabaho.
pagdami ng walang kakayahang matugunan ang pangangailangan. Malaki ang impluwensya ng kakapusan sa pamumuhay ng tao at sa kalagayan ng ekonomiya. Sa pag-aaral ng economics, mahalagang maunawaan na bagamat hindi tuluyang mawawala ang kakapusan, may mga paraan upang mabawasan ang epekto nito sa pamamagitan ng matalinong pagpapasya at wastong paggamit ng mga pinagkukunang yaman. Pagharap sa hamon ng kakapusan. Sustainable use and conservation. Mahalagang mapangalagaan ang kalikasan at mga likas na yaman upang patuloy itong mapakinabangan ng susunod na henerasyon. Kabilang dito ang pagsusulong ng reuse, recycling at reforestation upang mabawasan ang pag-aaksaya at pagkasira ng kapaligiran. Mahalaga ring pairalin ang mga batas na nangangalaga sa kagubatan, karagatan at iba pang likas na yaman upang maiwasan ang labis na paggamit ng mga ito. Advancement in technology and innovation. Malaki ang naitutulong ng teknolohiya at inobasyon sa pagpapabilis ng produksyon at paglikha ng mga produkto at serbisyo. Sa paggamit ng makabagong pamamaraan, mas napapadali ang paggawa habang mas natitipid ang oras, lakas at hilaw na materyales. Ang mga imbensyon at makabagong ideya ay nakatutulong upang matugunan ang lumalaking pangangailangan ng tao kahit limitado ang mga yaman. Value responsible decision making. Mahalagang maging responsable at matalino sa pagpapasya upang maiwasan ang pag-aaksaya ng salapi, oras at mga materyales. Kabilang dito ang maayos na pagpaplano ng mga proyekto, wastong pagbabudget, matalinong pagkonsumo at pag-iwas sa mga produktong nakasasama sa tao at kalikasan. Ang pagiging mapanuri sa bawat desisyon ay nakatutulong upang maging mas epektibo ang paggamit ng limitadong yaman. Education and empowerment. Mahalagang mapaunlad ang kaalaman at kasanayan ng mamamayan upang maging handa sila sa mga hamon ng lipunan at ekonomiya. Ang edukasyon ay nagbibigay ng kakayahang makahanap ng maayos na hanap buhay at makagawa ng responsableng desisyon. Mahalaga rin ang pakikilahok ng bawat isa sa pangangalaga ng kalikasan, pagsunod sa batas at pagsusulong ng kapakanan ng pamayanan at bansa. Ang pagharap sa hamon ng kakapusan ay hindi nakasalalay sa iisang sektor lamang. Kinakailangan ang sama-samang pagkilos, wastong pagpapasya at pagiging responsable sa paggamit ng mga pinagkukunang yaman. Identify. Labanan ang kakapusan sa tamang sagot. Isulat sa patlang ang tamang salita o konsepto na inilalarawan. Ito ay tumutukoy sa pansamantalang kakulangan ng produkto o serbisyo sa pamilihan na karaniwang may solusyon. Kakulangan o shortage. Ang nagpahayag na mas mabilis dumami ang tao kaysa sa kakayahan ng daigdig na lumikha ng pagkain. Thomas Robert Malthus. Uri ng kakapusan na tumutukoy sa likas na limitasyon ng mga pinagkukunang yaman na hindi madaling mapalitan tulad ng ginto at petrolyo. Lubos na kakapusan o absolute scarcity. Ang tawag sa pagbaba ng halaga ng mga yamang pisikal tulad ng kalsada at makinarya dahil sa pagkasira o pagkaluma. Depresasyon. Mga proyektong pinagkagastusan ng pamahalaan ngunit hindi naman napakinabangan. White Elephant Projects.
Ang tawag sa bilang ng mga taong umaasa, bata at matatanda lamang sa mga produktibong mamamayang nagtatrabaho sa lipunan. Dependency ratio. Ang iligal na gawain kung saan itinago ng mga nagtitinda ang mga produkto upang magdulot ng artipisyal na kakulangan at magtaas ng presyo. Hoarding. Ang uri ng kakapusan na nagaganap kapag mas marami ang kagustuhan ng tao kumpara sa kayang tustusan ng kanyang limitadong kita o budget. Relatibong kakapusan o relative scarcity. Tumutukoy sa limitasyon o hangganan na mayroon ang lahat ng pinagkukunang yaman. Kakapusan o scarcity. Ang opisyal na ahensya ng pamahalaan sa Pilipinas na nagtatala at nagsusuri ng bilang at paglaki ng populasyon. Philippine Statistics Authority o PSA. Kakapu Siklab Challenge. Bawat pangkat ay pipili ng gawain ayon sa kanilang kakayahan at uri ng pagkatuto. Visual learners, poster ng pag-asa. Gumawa ng mini poster tungkol sa wastong paggamit ng limitadong pinagkukunang yaman. Auditory learners, echo, balita. Gumawa ng maikling 30-second news reporting tungkol sa epekto ng kakapusan sa pamayanan. Verbal learners, kapos, hugot. Bumuo ng 3 hanggang 5 pangungusap na nagpapaliwanag kung bakit mahalaga ang wastong pagpapasya sa panahon ng kakapusan. Kinesthetic learners, act it out. Magpakita ng maikling roleplay o tableau tungkol sa wastong pagdedesisyon sa limitadong budget. Rubrik sa pagmamarka. Pera o oras? Ang hugot ng isang estudyante. Hindi lahat ng laban ng isang mag-aaral ay nasa pagsusulit. Mas madalas, ang tunay na hamon ay nasa pagitan ng 2 limitadong bagay, pera o oras. Sa economics, mahalagang maunawaan ang kakapusan. Limitado ang pera, oras at iba pang yaman, habang walang hanggan ang mga pangangailangan at kagustuhan. Unang sitwasyon, premium content versus ads. May gusto kang panoorin na lesson o entertainment video. Magbabayad para sa premium, walang ads. Mas mabilis, tuloy-tuloy ang panonood, pero gagastos ka ng pera. Manonood ng libre, may ads. Walang bayad, pero mas matagal at may interruptions dahil sa ads. Ano ang isasakripisyo mo? Pera o oras? Ikalawang sitwasyon, in-game upgrade versus free play, mobile games. Gusto mong mag-upgrade ng character o item sa game. Bibili ng upgrade, gagastos ka ng pera pero mas mabilis ang progress at mas malakas ang character. Maghihintay o mag-grind, walang gastos pero kailangan ng maraming oras at effort para ma-achieve ang upgrade. Ano ang isasakripisyo mo? Pera o oras? Ikatlong sitwasyon, online learning resource. May kailangan kang reviewer o app na may bayad para sa exam. Bibilhin ng access, gagastos ka pero mas organized at mabilis ang review. Maghahanap ng free materials, walang gastos, pero mas maraming oras ang gugugulin sa paghahanap at pag-aayos. Ano ang isasakripisyo mo? Pera o oras? Bilang mag-aaral, paano mo pinipili kung pera o oras ang isasakripisyo sa mga digital at pang-araw-araw na desisyon mo? Econo Connect. Gumawa ng isang concept web upang maibuod ang natutunan sa araw na ito. Sa gitna, ilagay ang kakapusan. Maaring ilagay din ang kahulugan nito. Unang sangay, ang uri. Ikalawang sangay, sanhi. Ikatlong sangay, epekto. Ikaapat na sangay, solusyon.
Halimbawa, Econo-Wisdom Test. Piliin ang letra ng tamang sagot. Ang lungsod ng Maynila ay patuloy na nakararanas ng pagsisikip ng trapiko at kakulangan sa mga pampublikong pasilidad dahil sa pagdagsa ng mga taong nagmumula sa mga lalawigan upang maghanap buhay. Aling sanhi ng kakapusan ang direktang inilalarawan sa sitwasyong ito ng lungsod? Ang hindi pantay na distribusyon ng populasyon sa bansa. Sa isang komunidad, napansin ng pamahalaan na mas marami ang bilang ng mga bata at retiradong matatanda kumpara sa mga mamamayang may aktibong trabaho at nagbabayad ng buwis. Aling sanhi ng kakapusan ang nagpapakita ng mas mataas na pasanin sa mga manggagawa sa komunidad. Ang pagtaas ng antas ng dependency ratio sa lokal na lugar. Ang isang bansa ay patuloy na nagtatayo ng mga dambuhalang tulay at gusali na hindi naman nagagamit ng mga mamamayan dahil sa mga maling disenyo at kawalan ng kaligtasan. Paano pinakamahusay na mauuri ang mga proyektong ito na nagdudulot ng pag-aaksaya sa pondo ng bayan? Ito ay itinuturing na mga white elephant projects ng bansa. Dahil sa unti-unting pagkaubos ng mga supply ng petrolyo at langis sa buong daigdig, ang mga bansa ay nahihirapan ng maghanap ng mga bagong mapagkukunan nito. Anong uri ng kakapusan ang kinakaharap ng daigdig pagdating sa usapin ng mga hindi mapapalitang yamang mineral? Lubos na kakapusan dahil may likas na limitasyon ang yaman at hindi ito agad mapapalitan. Si Maria ay may kabuang baon na 50 piso lamang sa isang araw. Ngunit nais niyang bumili ng masarap na tanghalian, mamahaling panulat at load para sa kanyang telepono. Batay sa kanyang sitwasyon, anong uri ng kakapusan ang nararanasan ni Maria sa kanyang pang-araw-araw na buhay? Relatibong kakapusan dahil limitado ang kanyang kita kumpara sa marami niyang kagustuhan. Ang tunay na pag-unlad ay hindi nasusukat sa dami ng yaman, kundi sa pagiging responsable sa paggamit ng limitadong pinagkukunang yaman para sa kapakanan ng kasalukuyan at ng susunod na henerasyon.